So ngayon mga pre, bigyan po natin ng reaksyon yung viral video ni Pulong Duterte. Kasi meron pong lumabas na balita, no? Kung bakit po iyon nagawa ni Pulong. Okay, na gusto niyang manaksak. Okay, alamin po natin yung dahilan. Kasi may kumakalat na na balita patungkol kung bakit nagalit itong si Pulong Duterte dito sa isang matabang lalaki. Okay, so may babasahin po tayo ngayon mga pre. Ibang klase talaga itong mga DDS, talagang malupit. Yan ba yung mapagmahal sa kapwa? At sa mga nagtatanong po sa akin kasi nung in-upload ko kanina yung video, may nagtanong sa akin, magkano daw yung binayad sa akin? Ang binayad po sa akin ay 51 billion. Alam nyo na, sa mga magko-comment pa dito at magtatanong magkano yung binayad sa akin, 51 billion yung binayad sa akin. Diba? Binulsa ko lahat yun. Ngayon, alam nyo na, maglaway kayo sa pera ko. Diba? So, yun na nga, no? Yan sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre mga pre, ayan meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Ayan sa ating main Facebook main natin, 7 days po tayo restricted. Hindi tayo makatawag, hindi maka-chat, at hindi rin tayo makasagot sa tawag. Pero nababasa ko po yung mga chat ninyo sa akin. Kaya kung gusto nyo pong may importante po tayong pag-uusapan, message nyo lang po ako dyan sa Ballpoint Man 2.0. Okay? Ballpoint Man 2.0. Kung ano, ito, ganyan po. Kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube, ganun din po sa Facebook. Okay? Ballpoint Man 2.0. Okay? So, eto na mga pre, at bigyan po natin ng reaksyon. Etong dahilan kung bakit nagalit itong si Pulong Duterte. Grabe, tingnan natin kung mababaw ba yung dahilan o malalim. Basahin po natin ito. Okay, sabi dito, basta Duterte, violente. OMG, nanutok at tinangkang saksakin ang bugaw at kumukuha ng babae si Paulo Pulong Duterte. Di umano po si Pulong ay kumukuha ng babae. Okay? Anak ni Rodrigo at currently ay congressman ayon sa isang police report o sinumpaang salaysay. Okay? Sabi dito, this guy is crazy. Okay? He committed not just physical injuries and or attempted murder, but also possibly human and sex trafficking. Ayan may hashtag dito, Paulo Duterte panagutin. Dapat lang po talaga, no? So, di umano po, si Pulong Duterte ay kumukuha ng babae. Bakit? Ano bang naibigay na babae? Mabango ba o mabantot? KO! Kung totoo po ito, na si Pulong ay kumukuha ng babae, teka lang. Yung ibang mga Pilipino nagugutom, pero yung ating congressman, pa-chicks-chicks lang. Magkano yung bayad sa babae? Kung yung pinambayad sa babae, binigay na lang sa mahihirap, di ba? Kukuha pa ng babae. Yan yung problema. Kung totoo po, no? Nako, sila pasarap buhay. Yung mga Pilipino naghihirap. Pati mga DDS nagugutom. Pero yung kanilang idolo ay sarap buhay. Diba? Ayon dito sa police report, bugaw daw po yung mataba. Okay? And then si Pulong po ay di umano kumukuha ng chicks. Diba? Pero marami pong nagugutom sa Davao. Kung yung pinangkuha ng chicks, congressman kay. Kung yung pinangkuha ng babae, tinulong na lang po sa mga mahihirap, di ba? Pasarap? Sana all. Di ba? Ito na, affidavit of the victim. Basahin po natin ito Ito na. Ayon po dito,
Isang lalaking bugaw ang lumantad at nagsampa ng mabigat na paratang laban kay Congressman Paulo Pulong Duterte matapos umanong saktan siya ng mambabatas sa loob ng isang bar kaugnay sa hindi pagkakaunawaan sa bayad para sa isang pick-up girl. Oh my goodness. Pick-up girl. Sana all. Pick-up girl pala. Ibang klase. So, ito po pala yung dahilan, ha? Ulitin ko po. Isang lalaking umaming bugaw ang lumantad. So, yung nakaitim na mataba, bugaw po yan, ha? Ang lumantad at nagsampa ng mabigat na paratang laban kay Congressman Paulo Pulong Duterte matapos umanong saktan. Kita naman natin, di ba? Muntik pang patayin, eh. Matapos umanong saktan siya ng mambabata sa loob ng isang bar. Kaugnay sa hindi pagkakaunawaan sa bayad para sa isang pick-up girl. So, sa bayad, hindi nagkakaunawaan. Kaya medyo uminit yung ulo ni Pulong. Isang insidente na nakunan ng CCTV camera sa nasabing bar. Okay, so magbabayaran, hindi nagkakaunawaan sa presyo. Pero kung ganun lang, mababaw lang po yun. Mababaw lang. Kailangan mo bang action ka pa, mananaksa ka? Kailangan mo bang gawin yun? Hindi, di ba? Kung ganyan lang naman pala, pwede namang mag-usap ng maayos, di ba? Pwede pong mag-usap na lang ng maayos, hindi yung may magtatakang kakapang manakit ka, di ba? Ibang klase pala tong Pulong na to. Dahil lang sa pick-up girl, at dahil hindi nagkaunawaan sa bayad, ganun na yung mangyayari. Ganun na yung gagawin. Ay, naku po. Eto pa, basahin po natin. Sa kanyang sinumpahang salaysay na isinumite sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sinabi ni Criston John Patria Y. Moreno, 37, na inatake at tinangkang saksakin siya ni Paulo Duterte sa loob ng Hersey Gastropub sa Barangay Obrero, Davao City. Saktong alas 3 ng madaling araw noong Pebrero 23, 2025. Bakit hindi pa natutulog to si Pulong? Ganong oras? Gising! Napaka-safe po talaga ng Davao, ano? Grabe. Believe ako, ganito ka-safe sa Davao. Ang tanong dito, bakit gising pa si Pulong? Hindi ba pinatulog? Bakit gising pa ang inyong idol? Bakit ganon? Basahin pa po natin. Grabe, no? Inamin ni Moreno na matagal na siyang nagsusupply ng mga babae sa mga pribadong salo-salo kung saan naroroon si Duterte at negosyanteng si Charlie Tan. Naku, may nadamay. Ayun so supplier pala ng babae ito. Tapos si Pulong, sabi mahirap sila. Sabi pulubi lang daw sila. Bakit nakakaano sila ng babae? May pambayad po sila sa babae. No? Then, ayon pa dito ayon kay Moreno, nagsimula ang insidente nang magalit umano si Pulong Duterte matapos ireklamo ng isa sa mga babaeng kasama nila ang kulang na bayad na tanggap nito. So, kulang yung pambayad ni Pulong. Kulang. Bakit kinulang? Yun yung tanong. So, basahin pa po natin. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Moreno na nag-iinuman sila ng ilang oras sa bahay ni Tan sa Woodridge Maa bago tumuloy sa bar. Doon umano ay nagalit si Duterte nang malaman
na isa sa kanyang mga bodyguard ay hindi nabigyan ng babaeng kasama. Ay, grabe! So, pati bodyguard may chicks. Yung pera ng taong bayan, pang chicks lang. Pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dito. Sabi naman nila, pulubi daw sila. O, saan sila kukuha ng pambayad? Congressman ka. Grabe no, sarap pala mag-bodyguard dyan kay Pulong, may libreng chicks. Ang gusto ko rin, bago na yung isip ko. Sana may kumuha sa akin ganun. Maganda yan, may chicks dyan sabi dito sana ba tayo? Nakaupo lang pala. Doon umano ay nagalit si Duterte nung malaman na isa sa kanyang bodyguard na hindi nabigyan ng babaeng kasama. Okay. Lalo umanong uminit ang ulo ng kongresista ng isang babae na hindi sumama sa kahit kanino ay nagtanong kung bakit 1,000 pesos lang ang kanyang natanggap embes na naipangakong 13,000 pesos. Ibang klase to. Ito nang makita ni Duterte ang pagtutol ng babae doon umano, siya ay nawalan ng kontrol at ibinuhos ang galit kay Moreno. Ayon kay Moreno, siya ay sunod-sunod na ni headbutt, sinuntok, sinipa. Sa video, wala naman tayo nakitang sinipa. Yung hinidbat, meron. At yung may hawak na kutsilyo. Okay? Sinipa at tinaga sa tagiliran habang pinagmumura at pinagbabantaan ng kamatayan. Sinabi niya sa akin, papatayin kita habang ako'y kanyang inaabuso, anya sa kanyang salaysay. Grabe. So, grabe yung nagawa ni Pulong mga pre, no? Kung iintindihin po natin lahat, mababaw lang po yung dahilan. Di ba? Kukuha ka ng bugaw, 1,000 lang yung ibabayad. Siyempre, binarat mo naman masyado. Di ba? At saka yung matindi pa dito mga pre, pati mga bodyguard niya, meron din palang chicks. Habang yung ibang mga dabawenyo nagugutom. Diba? Sila, pasarap. Oo, pasarap sa buhay. Ganun lang naman Diba? Pero ang tanong dyan, kaninong pera yung pinambayad nyo dyan? Siyempre, pera pa rin ng taong bayan yan. Diba? Ganun lang. Hindi nyo pera yan. Congressman ka. Bakit ganyan ka? Kasama. Diba? So, dapat po dito kay Paulo, may video naman po, Pulong, talagang matanggal to sa kanyang pagka-congressman. Malala po yung ginawa niya. Imbis na siya ang isa sa poprotekta sa mga mahihirap, anong ginawa niya? Siya pa po mismo ang nang-ape. Kaya ako hindi magtataka, ang kaya lang pong sakta ni Pulong Duterte yung mga maliliit na tao. Pero yung mga malalaki, hindi niya kaya yun. Diba? Hindi niya kaya. Mga tropa pa nga niya yung mga nagpapakalat ng illegal dito sa ating bansa Tropa ni Pulong. Ganyan po ang inyong Pulong mga pre. 'Di ba? Talaga namang mapagmahal pala. At saka napaka-safe po pala sa Davao. Grabe, napaka-safe dahil sa bugaw. At eto po kalat na po itong balitang ito. Kalat na po, hindi lang po sa akin. Hindi lang naman ako yung vlogger, pati yung mga mainstream media nga 'Di ba? Binabalita na rin po ito. At balitang-balita na rin po ito sa Davao City. Ganyan pala ang mga Duterte. Ang galing, ang lupit. Pabugaw-bugaw lang. Diba? So, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Syempre, kayo, anong masasabi nyo sa ating binigyan ng reaction ngayon? Comment down below. And syempre, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0.
Do'n po kayo tumawag or message po kung meron kayong gustong sabihin sa akin. Kasi sa ating main account ay ano po, talagang restricted po siya sa loob ng 7 araw. Okay? So, salamat po sa mga bago nating subscriber. Huwag kalimutang mag-like, share ang video na 'to, at siyempre mag-subscribe. Ayan bago po tayo magtapos, panoorin niyo po yung videong ito. Ako si Ballpoint Man, hatid ay katotohanan para sa mga Pilipino, isang Marcos suporta. Nagpa-vlog para sa katotohanan at sumusuporta sa PBBM administration. Maraming mga fake news sa social media, kaya tara na at ating buksain ito. Ballpoint Man, isang vlogger na walang kinakatakutan, basta nasa katotohanan lang. Marcos administration ating ipagtanggol sa angama panirang kalaban na ng hihila. Pababa tayo na't magsama-sama pang ipagtanggol ang ating bansa laban sa mga mananakop, mga traidor na Pilipino. Huwag kukonsintihin, dumadami na ang mga mapanirang Pilipino.